Tapusin na natin yung problema mo kay Meralco. Tapusin natin yung problema mo sa fuel. Pupunta tayo ngayon sa Bali! yon. So, kakabitin ng Tesla World Charger yung mga kasama natin doon ngayon. Tara, let's go. Magkape muna tayo. Let's go. Dito tayo sa P. Let's go. Fuel na tayo. So currently, ni-install na nung kasama natin si Marvin yung Tesla World Charger nila. Tayo na nagkabit ng solar setup dito. Kasama na to. Free kay Something Solar. Yung inyong EV charger. Something Solar tayong. Ibig sabihin may natapos na naman tayong solar setup dito sa Nuvali. So ito, 8 kW hybrid na Sunglow. Combiner box natin na dito sa garahe. Tsaka yung 51 volts 314H natin na Pilot Tech. Tara, check natin load ni client. Mag-aalas 4 na. So yan. Alas 4 na. Meron pa rin tayong production na 0.67. So yan. Ang load ni client is ito. Na-charge pa yung battery. Naka 90% tayo na battery. Kahit na maulan dito sa Santa Rosa maghapon, na-charge pa rin natin. Wala pa rin tayong kinukuha sa Meralco. Yan. Zero pa rin siya. So yan. 8 kW hybrid na Sunglow. MG8RL. Ito naman yung ating combiner box. Yan. So ito, dalawang string yan. DC, this SPD. Ito yung AC breakers natin. Battery breaker natin. Para doon sa battery natin na Pilot Tech. Yan, napaka-poging battery. Pilot Tech. So 51 volts, 314AH. Saktong-sakto. So dito natin nilagay sa garahe. Very well ventilated. So pakita natin sa inyo kung saan dumaan yung molding natin. Yan, napakalinis. Dito sa garahe, naka-molding na white to complement yung wall ni client. Tayo na rin yung nag-install ng wall charger nila, ma'am and sir. Yan. Yan yun. Yan. Para sa kanilang EV Tesla Model Y. Napakaganda, napaka-pogi sasakyan. Tayo na rin nagkabit ng charger. Free na yan kay Something Solar. So yan. Tapusin na natin yung problema mo kay Meralco. Tapusin natin yung problema mo sa fuel. EV and solar. Sagot. Let's go. Check muna natin din yung kanilang Solar Cloud. Papakita natin bakit bumaba ng ganun yung kanilang bill from 9,000 to 1,000 na lang. Check natin yung kanilang data sa Solar Cloud. Makikita natin through online monitoring. Tara, let's go. Tara. So ito yung Solar Cloud natin. So makikita nyo dyan yung data. Kung anong oras nauubos yung battery, makikita nyo yan. Basta nakakonekta yung inyong inverter sa Wi-Fi. So kung makikita nyo dito, alas 5 na naubos yung battery ni client. So ganyan, may mga ibang araw naman na yan, alas 12 pa lang ubos na. So paiba-iba, depende sa panahon, depende kung anong oras mo na-charge yung battery, at saka kung anong oras mo siya makukonsume. So iba-iba dito sa ating client. Minsan nauubos niya ng madaling araw, minsan nauubos niya ng mga alas 12. So depende dun sa load, at depende syempre dun sa state of charge ng battery nung gabi. So yan, dito makikita nyo, hindi niya naubos yung battery. Yan yung green line. Sa buong magdamag, hindi niya naubos. Then sa umaga, naka-solar. Sa gabi, naka-battery. So may mga times lang talaga na nauubos ni client, maybe due to the weather and also due na rin sa mas mataas yung konsumo nila nung particular day na yun. So makikita nyo yung lahat yan. So ngayon pala is mag-add si client ng ating EV charger. So ang may recommend natin is i-charge ito ng umaga. So nasabihan naman natin si client para maximize talaga nila yung charging ng kanilang EV. So yan, pinaliwanag naman natin niya kay client, okay na okay, and even sila is aware sa ganong situation. Para ma-maximize mo yung electronic vehicle, kailangan mo siyang i-charge ng umaga. Okay. Siyempre, properly grounded tayo yan. Yung grounding rod natin, binaon natin. Check din natin yung kanyang ohms. Yan, properly grounded tayo para safe na safe.